Kinikilingan, wala talaga. Sinakita ko siya, inatake siya na tulog. Is lang yun eh. Atakihin siya ng tulog, either magbababa siya ng kosa, o either matapos niya na may kahit naghihingalo na ay ayusin. Kasi kahit naman saang banda natin titingnan, no, kahit papaano po talaga, meron din siyang pananagutan. Meron po siyang dapat din anuhin dyan, ayusin. Ay di sa ano, hindi po, wala akong part dito na kinikilingan, wala talaga. Sinakita ko siya, inatake siya na tulog. Ayan na mga kababayan, nakita po itong si BBM sa hula ni Baldwin na inatake daw po ng tulog. Mukhang mauuna pa yata ito sa magpapaalam. Sapagkat speaking of paalam mga kababayan, isa pong medyo nakakalungkot na pangyayari si Tatay Digong ay nauna pong nagpaalam mga kababayan. Nagpaalam na po siya sa kanyang post at sinabi nga niya pagod na daw po ang ating Tatay Digong. Papayag ba ang taong bayan mga kababayan? Ikaw ba ay papayag na si Tatay Digong ay mamamaalam na nasa ibang bansa at ito po ay nakakulong dyan sa dahig sa pamamagitan ng pagkidnap sa kanya sa pilitang pagdala ng against or ayaw or labag sa kanyang kalooban? Taong bayan, kayo nang humusga. At ito bang si BBM ay maliligtasan pa itong kanyang karamdaman ngayon? Nahulaan po siya. Ayon sa hula mga kababayan, inatake daw po siya habang tulog. Sa tingin nyo kaya makakatagal pa itong si Marcos Jr. sa mga sumandaling ito? Sapagkat mga kababayan, nakita po itong hula na ito bago pa ang nakita nating nangyari dito kay Marcos Jr. So, nung inatake po ito, at ito na nga, matagal na hindi po natin nakita. Ngayon mga kababayan, ang tanong na lang nito, matatapos ba ni Marcos Jr. ayon sa hula ni Baldwin? Nako, yan po ngayon ang ating aalamin mga kababayan sa videong ito. At pag-uusapan din po natin, isasama rin po natin kung ano nga ba talaga ang reaksyon at gagawin ng Malacanang patungkol po dito sa isinama na naman ng ICC ang ating mga kagalang-galang at magigiting na mga senador at ang iba pa daw di umano na mga co-perpetuators, no? Mga kababayan, ano po rin po ang masasabi ni Senator Marcoleta patungkol po sa nangyayari ngayon sa ating bansa? Ano ho? Ito ngayon lahat ay ating pag-uusapan. Samantala, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating mga video. Paki-like nyo po mga kababayan at paki-share nyo rin po, no? Para nang sa ganun ay kumalat pa po itong ating mga video. Sapagkat dito sa video ito mga kababayan, matutunghayan po natin ang mga mahalagang impormasyon na dapat nyo pong matutukan sa araw-araw. At syempre pa po, hindi lang po ito basta informasyon, reaksyon, kundi kahit papaano magbibigay po tayo ng pag-asa mga kababayan. Sa gitna po ng kawalang pag-asa, ng sobra na pong panggigipit nitong gobyernong Marcos na ito laban po dito sa kanyang mga kritiko. Tuloy po tayo kabayan, salamat po sa lahat sa mga mamaya, kung mapatapos itong video na ito mayroon po akong konting pa-sorpresa sa inyo kabayan. Eto, puntahan na po natin ito pong pangyayaring ito. Ano nga ba ang naging hula ni Miss Baldwin dito kay Marcos Jr. At di umano, mayroon daw pong sikat na vlogger. Sikat na vlogger mga kababayan ang while on live, habang naka-live ay tsutsugiin. Sikat na sikat, lalaking vlogger daw po ito. Mga kababayan, naku po. Lalaki ba ako? Hindi na siguro ako lalaki. Sa bagay, assuming ka BMR. Hindi ka naman sikat. Sikat na vlogger ang sinasabi dito, no? Sa hula. Well, hula naman po yan mga kababayan. Ang hula naman ay madalas naman po yan ay hindi naman po nagkakatotoo. Pero mayroon pong nagkakatotoo mga kababayan. Okay? So ito po, panoorin muna natin si Baldwin. Kung malampasan niya yung mild stroke, matatapos niya. sa nakita ko Miss Corina, yes po. Nako,
Ito ha mga kababayan, mukhang nakita daw po ni Baldwin na matatapos daw po ni Marcos Jr. ito pong kanyang presidency, no? Kung malagpasan daw po itong stroke ni BBM. Okay. Ay di sa hindi po, wala akong part doon Kinikilingan, na wala kang kinikilingan. kinikilingan. Wala talaga. Kasi nakita ko siya, inatake siya na tulog. Ayan mga kababayan. So, yung nangyaring atake noong kay Marcos Jr., hindi natin alam, no? Kung tulog ba siyang inatake or gising. Sapagkat kung ito po, mga kababayan, ay tulog, mukhang hindi pa po nangyayari. Siguro kasi tulog daw po itong Is lang yun Atakihin siya ng tulog. Either magbabawa siya ng kosa, o either matapos niya na may kahit naghihingalo na ay ayusin. Kasi kahit naman saang banda natin titingnan, no, kahit papaano po talaga, meron din siyang pananagutan. Meron po siya dapat din anuhin dyan, ayusin. Ang malampas Yan mga kababayan, alam naman po natin, hindi po basta kahit papaano. Siya po talaga ang may malaking pananagutan sa nangyayari pong korupsyon sa ating bansa ngayon mga kababayan. Sa pagpapatuloy po ng buong detalye at hula nitong si Baldwin, panoorin po natin ang buo dito na po sa channel ni Miss Corina Sanchez mga kababayan, sa Rated Corina. Ito po ay posted po ito mga kababayan 1 month ago na pala. Specifically ay January 12. January 12 mga kababayan, naka-upload po itong video na ito. So ibig sabihin, isang buwan na po itong mahigit. Pero yung iba dito, nakita nyo na ba? Nangyari na ba kabayan? At ang isa pa sa nakakatakot dito, mayroon daw pong isang sikat na lalaking vlogger while naka-live mga kababayan ay chinugi. Sikat na lalaking vlogger. Hindi ba ito si si Kap Bukol? Inilabutan tuloy ako mga kababayan. Inilabutan ako Pero sino pa ba aside from doon? Sa tingin ko naman si Kap Bukol, sikat pero doon lang sa parting Davao yata, no? Mukhang sumikat lang siya kung kailan siya natsugi, pero nung hindi pa siya natsugi, hindi pa siya ganun kasikat sa buong Pilipinas, di ba? Kaya mayroon pong sikat. Ang sinasabi dito, sino kaya ito mga kababayan? Ito, panoorin natin. Tingnan Sa natin. pagbaha naman ng korupsyon sa flood control scandal ng gobyerno, May mga malalaking personalidad ba na makukulong? sa vision ko po, Miss Corina, wala po. Wala. Wala akong nakitang meron. Yung malaking tao na Yes kilalang po, pangalan. kasi kung sa puno pa, yung ugat, yung katawan, andyan lang, pero yung mga karamihan po nakita ko doon sa vision ko na kulong, yung mga nasa dahon lang na nagbabala din si Mga kababayan, nakita nyo, sinasabi dito, ayon sa kanyang hula, nang tinanong siya tungkol dito sa flood control, may malalaking tao ba na makukulong? Ang sagot ni Baldwin ay wala daw po siyang nakita. At kinumpir pa nga po niya, ang nakita niya ay ayon doon, mga dahon lang. Ibig sabihin, malayo pa ito sa sanga. Dahon lang. So ibig sabihin, ang nakikita natin talaga ngayon mga kababayan, wala pa po ito sa puno, sa sanga, at lalo na po sa ugat. So hindi pa po ito yung mga malalaking tao ayon dito sa hula at nakita ni Baldwin. So sino-sino na ba ngayon na nakulong mga kababayan? At sino-sino na ba ngayon ang ikinukulong? Ako sa tingin ko, i-consider natin isa sa mga puno siguro, sa bandang puno, di ba? Kasi may ugat talaga dyan Yun ang kung sino yung ugat, di ba? Pero yung puno, patingin ko, pupwede dyan si Romualdez at saka itong si Saldico. Di ba? At saka itong mga malalaking nasa gobyerno. Di ba mga kababayan? So ngayon, sino pa ito ngayon na sinasabi nito? Sino ba ngayon mga nakakulong? O kayo na, dating senador na, Revilla. Sa tingin nyo ba, malaking tao yan? Oo, malaking tao, pero hindi na siya kasing laki ngayon. Kaya nga nakulong na siya agad di ba? In compare naman kay Saldico, abay mas malaki si Saldico kaysa sa kanya.
Kaya nga si Saldi ko, hindi nila basta makulong, di ba mga kababayan? At mayroon dyan na mga, kung titingnan mo, akala mo maliit lang, pero malalaki palang tao. Labas-pasok sa Pilipinas. Ha? Yung iba nga, ginagawa pang witness. Wala pa kong babanggitin ha mga kababayan, pero tingnan nyo na lang po. Yung mga supposed to be na dapat pinapangalanan, supposed to be na dapat pinapatawag dyan, ha? Yung mga nabanggit ni Saldi ko, na napakalalaki. Ito na lang, clue na lang, yung mga nagsipag-resign na, o yung mga tinanggal na. Oh. Diba? Napakalalaki noon ng mga pangalan. Si Baldwin sa kaguluhan o tensyon sa loob ng gobyerno sa unang bahagi ng 2026. Isang malaking hamon daw ito na kailangang harapin ni PBBM. Kumbaga, yung kaguluhan kasi nakita mo ngayon yung mga nangyayari, maging triple pa yan. Dahil na rin sa Yung mga mabubuko, yung mga revelasyon, ganon, ng mga nangungurakot. ang problema rin kasi dito is like, para bang andyan na sa harapan mo, ayaw pa ilabas. Parang nararamdaman ko at nakikita ko sinasabi ni Balvin, mga kababayan eh. Ganitong ganito ang nangyayari sa Blue Ribbon Committee. Andyan na sa harapan si Gutesa. Andyan na sa harapan ang dapat niyang imbestigahan at dapat tanungin. Pero itong committee ni Pinky, aba eh, hindi man lang tinanong, hindi man lang ginisa itong si Gutesa. Di ba mga kababayan? Ganitong ganito. So, sa puntong ito, mukhang tumutugma itong sinasabi ni Baldwin ayon sa kanyang hula. Kayo mga kababayan, sakto ano? Yung tipong yung dapat na mangyari ay dapat mangyari. Yung dapat na managot ay dapat managot ay hindi po ganun ang nangyari. Oh, kita nyo mga kababayan, di ba example ito? Yung dapat mangyari ay dapat mangyari at ang dapat managot ay dapat managot. Ngunit hindi po yun ang totoong nangyayari. Kita nyo, ang dapat managot, yung mga isinumbong ni Sergeant Gutesa, yung magnanakaw, yung kriminal. Pero ang nangyari ngayon, si Sergeant Gutesa ngayon, ang hindi na natin makita. Siya na ngayon yung pinarusahan. At ayon nga doon, mukhang kinidnap na, mukhang illegally detained na. Detained na po siya ngayon ng illegal. Kasi kung legal, abay lalabas si Gutesa, tama hindi? At ang nakapagtataka, bakit wala man lang si Lacson, Kiber na ipatawag, alamin kung ano nangyari kay Gutesa. Kasi marami siya ritong ni-reveal eh. Di ba ganito ang hula? Tumutugma, no kabayan? O, tuloy pa natin. Tugma. Kapangilabot din daw ang prediksyon niyang posible raw na may mangyari sa presidente ngayong taon. Ayan na mga kababayan, sa tingin nyo kaya, posible nga ba na may mangyari sa presidente ngayong taon? O malala na talaga? O, panoorin natin. Ano ang magiging kahihinatnan ni PBBM niyan at ng kanyang administrasyon? Matatapos ba niya ang kanyang termino? Kung malampasan niya yung mild stroke, Matatapos niya. sa nakita ko Miss Corina, yes po. Ayan, kung malagpasan niya daw yung mild stroke, no? So nagka-mild stroke si BBM. Tapos, kung malagpasan niya, matatapos niya raw po. So itutuloy natin kung matatapos niya. Ano pa ba? Okay. Oo, ay di sa ano, hindi po, wala akong part dito Kinikilingan, na wala kang kinikilingan. kinikilingan. Wala talaga. Kasi nakita ko siya, inatake siya na tulog. Ayan mga kababayan, nakita din po si BBM nito pong ni Baldwin, no? Na inatake ng tulog. So mga kababayan, hindi pa po natin ito, mukhang hindi pa po natin ito nalalaman, ano ho? Kasi wala pong balita si Auntie Claire noon, or yung palasyo, or yung mga doktor nagsabi na si BBM po ay inatake ng tulog. Di ba? Wala pong sinabi. Ang sinabi lang yata mukhang isinugod sa ospital. Tama hindi? So malamang yung nangyari sa kanya na nakaraan, hindi pa ito yung tinutukoy ni Baldwin. Pwede hindi. Ayon lang naman ito mga kababayan sa nangyari na at itong hula ni Baldwin. Di ba? O ito. Tuloy natin mga kababayan. So, pwede, possible mga kababayan na hindi pa po nangyari itong inatake si BBM na tulog na nakita
ayon dito sa hula ni Baldwin, mga kababayan. Ano ho? Kinikilingan, wala talaga. Nakita ko siya, inatake siya na tulog. Pero kung sakaling malagpasan naman daw ni PBBM ang panganib sa kanyang buhay, hindi pa rin daw siya safe. Mahirap baliwalain ang mga pangitain ni Baldwin, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa politika na maaaring mapatalsik naman daw sa kanyang upuan si Marcos Jr. 3 things lang yun eh. Atakihin siya ng tulog, either magbababa siya ng kosa, o either matapos niya na may kahit naghihingalo na ay ayusin. Kasi kahit naman saang banda natin titingnan, no, kahit papaano po talaga, meron din siyang pananagutan. Meron po siyang dapat din anuhin dyan, ayusin. Sa mga senador, meron ka bang nakikita, nakapalaran? Si Mr. Rubin Padilla, siya kasi nakita Ayan mga kababayan ha. So ito na ngayon yung mangyayari ngayon. Itong si Baldwin, no? Itong si Baldwin ay may mga hula dito kay Marcos Jr. At maaari daw po, no, na mayroon mangyari na inatake siya ng tulog. At pwede niya itong matapos, it's either mahina na siya pero aayusin pa rin niya, or pwede siyang mapatalsik, no? At yun nga, pwede siyang mapatalsik, matanggal siya sa pwesto, or pwede rin po siyang atakihin, or pwede naman siyang makatapos na naghihingalo na or mahina na pero kaya pa rin niyang mapatapos. So yan po ang magiging senaryo at kanya pong humula dito. Kaya abang-abang na lang po tayo mga kababayan. Lahat kasi itong hula mukhang possible, no? Kasi ngayon tingnan nyo si BBM, di ba? Nung nakarang araw nga hindi na natin napagkikita, di ba? At hindi nga nila sinasabi sa atin officially kung ano talaga yung report ng doktor, ha? Doktor. Hindi po kay Auntie Claire, kasi alam naman po natin si Auntie Claire, puro kasi nangulingan ang ilalabas niyan. Di ba? So ngayon, ito na. Ito naman si Senator Ruben, mga kababayan. Ano ba ang ano na Senator Ruben? May hula din pala sa kanya. Panoorin din natin. ko ngayon. Nagkaroon siya ng accident, pero hindi ko siya matawag na accident. Parang lumabas lang na aksidente, pero hindi po aksidente. Sinadya. Pag inunawa ko yung vision ko, yun yung nakikita ko eh. Pero Miss Corina, pag nangyari po kasi yung gulo na itriple sa gulo na nangyari sa atin ngayon dito, kung mangyari lang yun walang kasi hindi sa nag-uudyo kasi may batas tayo dyan. Pero sa vision ko kasi nakita ko doon, pag nangyari po kasi yun, may mangyaring pagbabago. Kumbaga magagalit ang tao. O talagang magalit ang tao. Kumbaga siya mismo ang magdesisyon na bumaba. Yun po yun. Pag may nangyari kay Robin Padilla. Hindi lang kay Rubin Padilla. Kumbaga, yung damdamin at bugso ng tao, di na kasi natin control yun eh. Sa vision ko kasi, yung gulo na nangyari sa atin ngayon, para kasing nag-triple doon sa vision ko, ang dami kasi. Pero sa vision ko kasi, yung gulo na nakita ko, malala kasi, malaking gulo. Kumbaga alam naman nila yung mga nakaupo, kung ano yung tama at saka sa mali. Dapat... Sandali mga kababayan, kinikilabutan ako. Nagtayuan ng balahibo ko, oh. Nagtayuan ng balahibo ko, kabayan. Sorry interrupin ko muna kasi ito kaya yon? Ito kaya yon mga kababayan, ayan oh. Hanggang sa muli, mga mahal kong Filipino, pagod na ang aking katawan. Huling mensahe ni FPRRD sa kanyang statement. Ito po ay post ni mga kababayan. Ni Kitty Duterte. Huling mensahe daw po ito ni FPRRD sa kanyang statement. Na mayroon pong sad reacts na 62,000 at comment na hindi pala, lahat pala yung react na yon. 39,000 ang sad, umiyak, sama na tayo doon. At yung nag-care, 8.5, at ang nag-heart, 7.3. Yan po mga kababayan ang malungkot na mga sad reaction. Marami po. At ito kaya mga kababayan, tandaan po natin, hindi po
kalooban o kagustuhan ni Tatay Digong ang nangyari sa kanya dyan. At sinasabi po ni Tatay Digong na ginawa lang naman niya kung ano yung makakabuti sa ating mga Pilipino. Bilang leader, ginawa niya ito. Yung programa, ang palisiya ng War on Drugs para protektahan tayo sa mga manggagahasa, sa ating mga anak, na mga addict, sa mga drug pusher, sa mga kriminal, sa mga mamatay tao, sa mga magnanakaw. Ginawa ni Tatay Digong ang lahat para maprotektahan ang taong bayan. Pagkatapos, ganito ang sasapitin niya. Kaya, kung nagkatotoo itong hula, hindi kaya mga kababayan, ang tinutukoy ni Baldwin dito, na naghalo-halo na ang kanyang hula, ang magti-trigger point itong pamamaalam ni Tatay Digong? Ano sa tingin ninyo, kabayan? Tatanggapin ba ng taong bayan ang masakit na kakahinatnan ni Tatay Digong dyan sa dahig? Sa tingin ko po, sa milyon-milyon na nagmamahal kay Tatay Digong, at milyon-milyon din ang nakapanood ng mga video kung saan si Torre binaliwala po. Ang pakiusap ni Tatay Digong na abogado ang aking anak, siya yung abogado ko. Kailangan kong makausap. Walang pakialam itong si Yawang Torre, mga kababayan. Hindi niya na po pinakausap. Which is maliwanag na paglabag sa due process. Kaya lahat ng mga ito, hindi kaya ito ang magti-trigger, mga kababayan? At sa tingin nyo kaya, may napanood din kasi akong video tungkol dito kay Senator Robin, mga kababayan. Ito, paano nyo lang ha, kani-kanina lang, hindi ko alam na parang pasok din pala ito. Ito, na madalas daw na hindi nangingimi ang senador na pag-usap. Uso yung salitang depression. Hindi ko natuto kami na wag umupo, umiyak. Nung hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Sabi ni Atty. Horado, bilang nakatrabaho niya si Padilla ng mahabang panahon na, madalas daw na hindi nangingimi ang senador na pag-usapan ng mga isyu para sa iba ay tabu o pinagbabawal sa kultura, hindi popular o delikado para sa usaping politikal. May mga pagkakataon pa niya na may pahayag siyang taliwas sa kanyang paninindigang politikal o sa kanyang partido o hindi sang-ayon sa sentimiento ng publiko. Magugulitang noong 19th Congress, umani rin ng batikos ang isinusulong niyang federalism, ang kanyang pagsuporta sa medical cannabis, diborsyo at maibaba sa 10 taong gulang ang maaring patawan ng criminal liability. At ngayon ay ang pagtatakda ng edad na 16 pababa na hindi maaring makagamit ng social media. Inihalimbawa niya ang mga bansang Australia, France, Italy, Malaysia at ilang mga Scandinavian nation. Ito mga bansa na ito, mayayaman na bansa ito, mga progresibo. Ang iba dyan, leaning left pa. Ibig sabihin, alam niyo naman, pag sinabing leaning left, mga rights. Mahilig sila sa rights. Child rights, human rights. Sabihin nyo ng anong rights. Pero sila mismo, sa mga bansang yan, naniniwala sila na dapat magkaroon ng disiplina, kailangan magkaroon ng batas, kailangan magkaroon ng tinatawag nating regulation sa paggamit ng mga bata ng social media. Handa naman daw ang senador makipagtalastasan sa anumang issue
Pero magugunit ang tila na irita siya sa isyu ng pagpo-post sa social media ng kanyang ibinigay na pinansyal na tulong sa mga nasulugan sa Bungaw, Tawi-Tawi kamakailan. Binabash ka dun sa pinost mo daw na ano, Paano? yung amount. Pinapalitan nyo. Then yung pinost nyo daw po na ano, yung pera, bakit kailangan pa daw i-post, pinamigay na, yung... O para gayahin mo. O baka may pera ka, hindi pamigay mo, padala mo dun. Anong problema? Sa isyu ng kanyang pahayag kaugnay ng depresyon, Kita nyo mga kababayan, kita nyo. Alam nyo, sa totoo lang, isa ito sa napaka-unpopular na sinabi ni Senator Ruben. Grabe ano, ito, dito hinangaan ko sa Senator Ruben na ito. Kasi itong mga tao, no, malahudas kasi yung datingan. Magbukas kayo ng Biblia mga kababayan, may isang senaryo na isang araw, ang ating Panginoong Kristo bago siya ipako sa krus, mayroon pong ito si Maria Magdalena, I think so, ano, si Maria Magdalena, yung babaeng binabato nila, no, na naging alagad ng Panginoong Kristo. May isang senaryo na mayroon siyang isang mamahaling pabango, ginamit niya yung kanyang buhok at ibinuhos niya yung pabango, kinuskus niya doon sa paa ng ating Panginoong Kristo. Mamahaling pabango. Dumating itong si Judas. Alam mong sabi ni Judas, anong pag-aaksaya ito? Para baga ang kanyang kine-question niya yung ginawa ng babae na ang mamahaling pabango ay ipang pahid o ipang paligo lang, panghugas, gamit pa ang buhok ng babae doon sa paa ng ating Panginoon Kristo. Nagmamagaling si Judas, nagmamarunong, kunwari nagmamalasakit. Sabi niya, anong pag-aaksaya ito? Sagot ng ating Panginoon Kristo, pabayaan mo ang babae sapagkat magandang kanyang ginagawa, di ba? Di ko masyado matandaan ng talata na yun. Pero nandyan yan. Kasi ako, kayo, lagi kayong nandito. Ako, minsan nyo lang makasama. Kasi nga, na siya, ipapako na siya sa cross at yun na nga akit na siya sa langit ng mga panahon na yun. So, ibig sabihin mga kababayan, itong pong mga tao na ito, ang pinupunto ko lang dito sa sinasabi ng Senator Ruben, naintindihan ko ito eh. Sabihin na lang natin, pakitang tao lang ni Senator Ruben yan. O subayit, bakit? Bigayahin nyo na lang. Kita nyo, hindi nyo nga magaya, pupunain nyo pa. Di ba mga kababayan? Hindi nyo ba alam? Baka nga mas malaki pa ang hindi na ipakita ng Senator Ruben eh. O yung mga ibang mga tumutulong. Ito namang hindi na nga nakatulong, malakas pa mga manira. Nagigits niya mga kababayan ang punto natin dito? Marami pong ganyan mga Pilipino. Marami pong ganyan. Wala na nga silbi, hindi na nga nakakatulong sa bayan, perwisyo pa. At marami dyan ang ating mga animalis na mga politiko. Hindi na nga tayo natutulungan ng tamang serbisyo, nagbibigay ng tamang kalsada, maayos na mga proyekto, perwisyo pa sa bayan, nagnanakaw pa ang mga animal. Di ba ganyan? Ngayon mga kababayan, may pinupuna naman nito siya sa kanyang pahayag na mga weak daw, mga kabataan ngayon. So ang dami, di ba? Ang dami nilang mga pamumuna. Lahat ng ito mga kababayan, it's a matter of diversion. At isa pa sa napansin ko dito, sinabi kanina ng abogado mga kababayan, si Senator Ruben, nagsasalita ito. Kahit hindi popular, minsan may mga opinion ito na labag sa, di ba? Sa opinion ng iba o sa kanyang mga kasamahan. Pero ganun eh, so be it eh. Iniisip ko lang kabayan, sikat si Senator Ruben, number 1 nga itong nanalong senador eh. Mayroon na naman siyang pronouncement na naiyak siya nung nalaman niya na mayroong dinawit itong kanyang mga kasama, Senator Bato, Senator Bongo. Kita nyo yun mga kababayan, kung tutuusin, kung mga plastikado ka, urukang ka, hindi mo na sasabihin, hindi mo na yan eh.
Di ba? Kasi parang napaka OA mo naman, di ba? Pero hindi. Yun ang kanyang pagpapakita. What if, mga kababayan, pag nangyari ito? Again ha, senaryo lang, hypothetical senaryo lang, mga kababayan. What if kung nagpipigil lang itong si Senator Robin Padilla, biglang sumabog ito sa galit pagdating ng may mangyaring hindi maganda kay Tatay Digong. At ito ngayon ang magti-trigger ayon dito sa sinasabi nitong si Baldwin. What if, mga kababayan? Tingnan nyo ha, kasi itong sinasabi ni Baldwin nagkasalasalat na eh. Pakinggan nyo ha, mula kay Senator Robin papunta po dito ngayon sa mangyayaring matinding gulo na para bagang maaaring mag-trigger. Siya mismo ang magdesisyon na bumaba. Yun po yun. Pag may nangyari kay Robin Padilla. Hindi lang kay Robin Padilla. Kumbaga, yung damdamin at bugso ng tao, di na kasi natin control yun. Sa vision ko kasi, yung gulo na nangyari sa atin ngayon, para kasing nag-triple doon sa vision ko. Ang dami kasi. Pero sa vision ko kasi, yung gulo na nakita ko, malala kasi. Malaking gulo. Kumbaga, alam naman nila yung mga nakaupo, kung ano yung tama at saka sa mali, dapat ayusin na nila. Diba, mga kababayan? Alam na po nila ang mga nangyayari, no? Alam na po ng itong mga pamahalaan na ito kung ano talaga ang tama at mali. Dapat nilang ayusin. Pero pansinin niyo, mga kababayan, sa tingin niyo ba kung itong si Tatay Digong, BP Inday Sara, ang mga supporter nila ay hindi nila pinipigilan sa mga nagaganap na mga rally? Sa tingin nyo kaya, mga kababayan, ako, saksing buhay ako, napakarami na naming sinamahang mga rally. Laging kabilin-bilinan ni Tatay Digong nung nakakasama pa namin at ni BP Inday Sara, maging maayos, payapa nating isagawa. Huwag tayong lalabag sa batas. Kaya sobra-sobra ang pagpipigil na mga supporter. Ang tanong, mga kababayan, paano kung mangyari itong hula ni Baldwin? At papaano kung dito sa puntong ito, dito na mangyari ang hindi dapat mangyari kay Tatay Digong? Sa tingin nyo, kabayan, yung dating nagpipigil na huwag ninyong gawin yan, kung siya na ngayon ang wala na, ano sa tingin niyo ang reaksyon ng taong bayan? Pero, Miss Corina, pag nangyari po kasi yung gulo na itriple sa gulo na nangyari sa atin ngayon dito, kung mangyari lang yun walang kasi hindi sa nag-uudyo kasi may batas tayo dyan. Pero sa vision ko kasi nakita ko doon, pag nangyari po kasi yun, may mangyaring pagbabago. Talagang, Kumbaga magagalit ang tao. o talagang magalit ang tao. Kumbaga siya mismo ang magdesisyon na bumaba. Yun po yun. Pag may nangyari kay Robin Padilla. Hindi lang kay Robin Padilla. Kumbaga, yung damdamin at bugso ng tao, di na kasi natin control yun. Sa vision ko kasi, yung gulo na nangyari sa atin ngayon, para kasing nag-triple doon sa vision ko. Ang dami kasi. Pero sa vision ko kasi, yung gulo na nakita ko, malala kasi. Malaking gulo. Kumbaga, alam naman nila yung mga nakaupo, kung ano yung tama at saka sa mali, dapat ayusin na nila. Sa mundo naman ng glitz So, yung hita lang niya nakita. Pero usually, kita ko yung mukha niya. at karumal-dumal na krimen ang magaganap daw sa isang vlogger habang nagsasagawa Sino itong mga kababayan na vlogger na ito? Sikat na vlogger. Ako parang tingin ko, hinuhulaan ko, sikat na sikat itong vlogger na ito, mga kababayan. At nagla-livestream din ito, mga kababayan. Sino kaya ito? Grabe, nakabarong, mga kababayan, no? Buti na lang, hindi ako nagbabarong, bihira na ako nagbarong. ng live broadcast. Isang kilalang vlogger. Babae, lalaki? Lalaki, bumanat ka ng bumanat, so binaril ka rin online.
Binaril ng live. Live talaga. Tandaan ninyo yung mga taong gumawa ng masama sa taong ito, wala silang pakialam kung makulong sila o hindi. Pinangalanan din ni Rudy ang Ayan mga kababayan, ito yung nakakagulat, nakakatakot na isang prediction ni itong hula ni Baldwin. May isang kilalang vlogger. krimen ang magaganap daw sa isang vlogger habang nagsasagawa ng live broadcast. Isang kilalang vlogger. Babae, lalaki? Lalaki, Mhm. bumanat ka ng bumanat, so binaril ka rin online. Grabe mga kababayan. Bumanat ka ng bumanat. Naku po. So, chinugi online. Tanong ko sa inyo mga kababayan, nauna ba? Kasi ito January 12. Kailan ba nangyari yung kay January 13 na ba? Or lagpas na sa January 12? Yung kay Cap Bukol. Di ba? Kasi online yun, live yun eh. Vlogger din yun, di ba? At bumanat siya ng bumanat. Before that, no? Kung halimbawa kabayan, January 13 onwards na yon, pwede si Cap Bukol na yon. Ang isa na lang sa hindi natin pwedeng yung talagang sikat na sikat, kasi sikat na sikat daw ito eh. Pero mayroon akong kilalang sikat na vlogger mga kababayan na bumabanat talaga online. Live na live, no? Bumabanat ng live na live. Sikat na sikat ito. Alam ko, milyon din sa inyo ang nakakakilala at kilala nyo ito. Hindi kaya ito siya, mga kababayan? Kasi kung ganito kung nauna, before January 12, nauna nang nagurgur si Cap Bukol, ibig sabihin, hindi si Cap Bukol yung tinutukoy ng hula na ito. Diba? Hindi sa kanyang pumatak. Ang problema ko lang kay Cap Bukol, hindi talaga siya national na kilala. Pero ito kasi, sikat na sikat. So, it means na national ito. So, itong kilala ko, na bumabanat live na live, kilala nyo rin yan. Hindi kaya yan mga kababayan? Well, abangan natin kung magkakatotoo itong hula ni Baldwin, mga kababayan. Abangan natin. Abangan natin mga kababayan. Pero ito, ito mga kababayan, nasa na yon? Pakinggan natin ang sinasabi dito ni Auntie Claire Nino. We cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Ma'am, what does the panel... So, kita nyo mga kababayan, kukopyahin lang talaga nila ang nangyari kay Tatay Digong noon at mangyayari din ngayon kila Senator Bongo at Senator Bato. So, maliwanag po mga kababayan, uulitin po nila ang illegal na ginawa nila na hindi na po nila idadaan sa due process, mga kababayan. Kaya, Senator Bato, total, hindi naman yan dito sa Pilipinas. Hindi naman yan. Magtago ka na lang, Senator Bato, Senator Bongo. Di ba? O kaya, mag-stay na lang kayo dyan sa Senate. Kasi, itong inyong mga kasamahan, si Lacson, wala rin namang kakayahan. At saka itong si Tutasin, wala rin namang kakayahan. Mas gusto pa nga kayong makulong, di ba? Kasi nga, ano naman kayo tungkol sa impeachment, boboto. Pero sa totoo lang mga kababayan, kahit magtuloy-tuloy pa yung impeachment na yan, kahit makulong pa si Senator Bato, Senator Bongo, makakaboto pa rin sila. Ganon din si Senator Jinggoy, Senator Jinggoy, tsaka Senator Joel. Itong mga ito, ayon sa ating napanood kahapon, kahit pa makulong sila, kahit pa mahatulan sila, unless hindi pa po final hindi pa po final verdict ng Supreme Court, pwede pa rin po sila makaboto. Ma-perform pa rin po nila ang duty nila. Kaya, sa batas natin, ang ICC nga na pinaniniwala ang mabilis, di ba? Umabot pa rin si Tatay Digong ng 1 taon. Tama hindi?
Oh. Mag-ano pa lang ha, hindi pa talaga ito nag-uumpisa. Hindi pa si Tatay Digong nahatulan. Magbabasa pa nga lang, formal pa nga lang na mag-ano talaga kung mayroon si Tatay Digong kasalanan o wala eh. Formal pa lang aalamin eh. So 1 taon na. Eh itong impeachment hanggang 1 taon lang naman yan eh. 'Di ba? Mga kababayan. So may expire na yan sa 2027 wala na. Tapos na po ito. Election na po, wala na pong magaganap. Magkaroon man sila ng impeachment, wala na po yan. Wala na po yan mga kababayan. At tandaan po natin, Duterte Nation na po ngayon. Kahit sang sulok mga kababayan. Kahit sila, Dilawan, Kakamping, Kakamputa, Loyalista nga, Satinista, kung ano man sila mga tata dyan, mga kababayan, alam po nila, aminado po silang lahat. Sara Duterte po ang susunod na Pangulo. Let's say to those current and the former officials who may feel the need to go into hiding after being named as co-perpetrators of the crimes against humanity. Si Senador Bato po, matagal nang hindi lumulutang. Yung iba ho kaya, baka maisip nila na ganun din ang gawin nila. What do you have to say to them? Unang-una, kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability? Ayoko na, hindi ako makatagal dito kay Auntie Claire ninyo makinig. Isa lang naman po eh. Tinatanong siya dito tungkol sa basta ganito naman po, no? Kasi baka ma-stress, madagdagan pang stress ninyo, sayang ang wrinkles. Dagdag wrinkles na naman yan eh pagka mabuisit kayo dito kay Auntie Claire eh. Ganito na lang. Pinakinggan ko na po ito, pinanood ko, tiniis ko eh. Ayoko nang i-share sa inyo yung pagtitiis ko dito kay Auntie Claire. Yawa talaga oh. Kaya tayo try ng kaso dahil tayo ang shock absorber. Pero anyway, okay lang yan, tuloy lang tayo, basta suportahan nyo lang ako ha. Ganito, ang sinasabi lang talaga nito, kukopyahin talaga, katulad nung nangyari noong kay Tatay Digong. Wala na tayong ano dyan, kasi yun naman talaga ang gusto nila eh, mangyari. Pasikot-sikot na tanong, same lang ang tanong, magkasunod ito eh. Maganda ang tanong nila kung tutuusin eh. Mayroong magandang punto, kaya lang, isa lang ang punto ng Malacanang ni Auntie Claire. Talagang gagawin nila ang ginawa nila kay Tatay Digong. At given na po yan. Yan na po yan. Kaya lang sabi niya, ano bang pag nagtatago? Doon na lang ako mag-react sa sinasabi niya. Ano bang ibig sabihin pag nagtatago? Para bang ang pinapalabas niya, pag nagtago ka, may kasalanan ka na. Ganun ba ang ginawa ni Lacson? Sabihin mo yan kay Lacson. Kay Pinky, di ba? Nagtago rin yun eh. Sabihin mo rin kay Hunasa, nagtago rin yun eh. At sabihin mo mismo yan kay BBM. Di ba nagtago rin, hindi rin nagpapakita. Hindi rin siya nagpapakita ilang araw, di ba? Ano yon? Totoo ba na malala ang kanyang kondisyon noon? Kaya lang may doktor kayo dyan sa loob na talagang espesyalista. Yun, mga tanong, di ba? Babalik sa iyo laging tanong eh. Yan mga kababayan. So, ganun na lang para medyo ma-shortcut na natin ang ating paghihirap. Wag natin bigyan ng chance na lalo tayong stressin nitong babahita na ito. Dahil talagang ano lang yan eh. Di ba? Tingnan niyo ito mga kababayan. Ano bang reaksyon ng ibang mga senador? Halo-halo ang naging reaksyon ng ilang senador sa pagkakadawit ni na Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Bongo sa kasong crimes against humanity laban sa dating presidente na si Rodrigo Duterte. Malulungkot nga raw sa Senate President Pro Tempore Ping Lacson kung sakaling tuluyang ipahuli ang kanyang mga kapwa-senador. Ayon kay Lacson, kahit tinukoy pa lang na co-perpetrator sina Go at de la Rosa, kailangan pang ma-determine ng ICC na sapat ang ebidensya laban sa dalawa bago sila padalhan ng arrest warrant. Para naman sa mga kasama ng dalawa sa minority bloc, bakit kailangan malungkot? Hindi mo kailangan malungkot. Kasi wala naman jurisdiction dito ang ICC sa ating bansa. Dali lang yan eh. Kung doon nga sa West Philippines ninyo, anti-South China Sea, di ba? Pasa kayo ng resolution eh. Di dito magpasa rin kayo sa ng resolution sa Senado. Walang sinumang pulis ng Pilipinas ang dapat aristuhin o umaristo sa kapwa naming senador hanggat hindi nyo idadaan sa korte.
Tapos. Di mo kailangan malungkot, Lacson. Di mo kailangan umiyak. Kailangan mo lang magpasa kayo ng resolution. Katulad ng ginawa niyong resolution pagtatanggol dito kay Ilong Ranger, kay Tariela. Sa kanyang pagbabastos, ginawa niya ng karikature itong presidente ng China na muntik pang magdulot ng matinding gulo. Di ba? Gawan din niyo ng resolution. Kapwa niyo ito, senador. Di ba dapat ipagtanggol ninyo ito kaysa naman doon kay Tariela? Unless kung talagang gusto ninyo mangyari. Kaya kunwari, lungkot-lungkot lang, pero ang totoo, saya-saya sa loob. Talaga naman ano. Lungkot-lungkot sa labas, iyak, tawa pala sa loob. Ngik-ngik nyo, wag kami. Galawan ninyo. Di ba? Nag-aalala silang lahat ayon kay Senador Robin Padilla. Dagdag pa niya, pag-uusapan pa ng minorya ang kanilang magiging susunod na hakbang sa mga susunod na araw. Sa naging panayam naman kay Senador Risa Ontiveros sa programang StoryCon, pabor siya sa naging pahayag ni Senate President Tito Soto na wala dapat maaresto habang may sesyon ng Senado. Confident din ang senadora na mapag-uusapan sa mga paparating nila na meeting ang mga magiging hakbang at posisyon tungkol kina De La Rosa. Tingnan nyo ha, kunwari, concern na concern, di ba? Habang wala daw sesyon, habang nagaganap daw ang sesyon sa Senado, wala daw dapat maaresto. Paano pagka, alam nga naman, forever na lang yan, may sesyon. Di ba? Hindi yan. Ang dapat nyong gawin sana, kung talagang may malasakit, kayo sa kapwa ninyo mga senador, ganito na lang. Magpasa kayo ng resolution na wala dapat bibit-bitin na sino mang senador unless mayroon pong warrant or mayroon pong clearance or mayroon pong utos mula sa korte. Gets nyo? Gets nyo? Kung hindi nyo magagawa yan, wala kayong karapatan na magpakunyaring nagmamalasakit kayo sa kapwa ninyong senador. Huwag kaming mga Pilipino. Alam na namin yung style ninyong bulok. Alam na namin ang style ninyong kaplastikan at pagkukunyari, kunwari lang yan. Huwag kami ninyo gawing bilugin at gawing tanga-tanga. Hindi kami tanga. Suluhin nyo na lang. Nakawin nyo na lang ang katangahan sa inyo na lahat yan. Huwag sa aming mga Pilipino. Tingnan nyo mga kababayan, ganito ang ginagawa nila dito. Senator Marcolita, pasok. Lahat ng ito kabayan, nauuwi po dito. Pakinggan natin si Senator Marcolita. Dito po lahat yan nauuwi. Yung kasi yung gusto nilang takpan eh. Oo nga po eh. Kaya bawat maisip nila na maaaring katampukan ng atensyon ng tao, malihis, maiwas, Yun, mailis talaga. Doon sa talagang dapat nating puntahan. Talagang yan ang kanilang pinaangat, pinipilit na palakihin. Inaapuyan nga ho talaga ng gustusin eh. Oo, inaapuyan nila kasi sa kanilang pag-asa, sa kanilang paniwala na hayamot matatagpan din yan. Gumawa tayo ng maraming issue, pampatakip. Pantakip. Paano mo tatakpan yung nalimas na kabangbayan? Yun na nga. At saka gusto ko kasing, alam ba kayong planong ipatawag si Adrian Bersamin dyan sa ano? Kasi yun ang parang hinahanap na marami ngayon. Yan daw ata ang, anong tawag ito? Ang pwedeng magsalita at maraming sasabihin sen eh. Wala na bang hearing? Ang pinag-uusapan dyan kung paano tatratuhin yung majority report. Kung magkakaroon na ng majority report. Kasi nga pala, draft pa lang kasi eh. Magtatalo pa ron eh. I-adapt pa yun eh. I-report yung magkakaroon ng ulat o report ang committee, Blue Ribbon Committee, kapag ka ito'y napirmahan na ng minimum of 11 members. Ganun pala ang proseso nun, no? Oo. At doon mo questionin ngayon dahil kinakailangan panindigan nila yon sa plenary. At doon babangon lahat ang mga issues. May ganun pa pala, no? So, bilang chairman ng Blue Ribbon, tatayo ka doon. Ito na ang ating majority report ukol sa Blue Ribbon Committee. Imbes na kasi yan ang pag-igihan niya. Kung ano-ano na naman ang yan mga kababayan, ganyan po ang alam ba kayo? ibig palabasin at ibig po nila ritong pagtakpan ang flood control corruption.
Yan po ang totoo mga kababayan. Yan po ang pinakamatinding senaryo. Lahat po ng mga isyu sinasakyan nila kay Senator Ruben. Alam nyo to, lahat po. Mga reporter, tinan nyo, binara siya ng Senator Ruben. Para bagang isa pa doon sa sinasabi ng Senator Ruben, bakit ito pa yung importante ninyo? Diba? Ganun din si Lacson. O, kunyari, paiyak-iyak pa. Nunggod kami. Sakay naman ito si Virus. Kapaplastik ninyo. Diba? Pero huwag kayong mag-alala mga kababayan. Paglipat ng panahon, paglipat ng gulong, ngayon kasi ang gulong ngayon, nasa ilalim ang mga Duterte at ang taong bayan. Ito ngayon yung itong administrasyon, ito ngayon yung taong bayan, itong mga Duterte, ito yung taong bayan, bitbit niya. Nandito ngayon sa ilalim. Paglipat ng gulong, ang taong bayan na ang umibabaw. Tapos na itong lahat mga kababayan. At sa tingin ko, hindi malayo na itong ICC ay papakulong rin at papaaresto ni BP Inday Sara. Katulad mga kababayan, ito'y sa akin ko lang ito, hypothetical scenario. Tandaan nyo mga kababayan, darating ang araw, si Vice President Sara Duterte hindi po mapipigilan na maging pangulo ng ating bansa. At hindi po pwede na walang Duterte na makaupo sa Malacanang. Tandaan nyo. Andyan si Pulong, andyan si Basti. Magtagumpay man sila kay BP Sara, mayroong Pulong. Magtagumpay man sila kay Pulong, mayroong Basti. Magtagumpay man sila kay Basti, mayroong Katie Duterte. Itong mga Duterte na ito, 4 ito mga kabayan. Isa man lang dito makabalik. Katulad dito sa ginawa nitong Marcos na ito, ilang dekada, kung hindi pa tinulungan ng mga Duterte, hindi ito makakabalik. Pero pag nakabalik ang mga Duterte, kaya ngayon mga kababayan, talagang ginagawa nilang lahat na wag maging Pangulo ang Duterte. Dahil pag naging Pangulo ang Duterte, lalo na si BP Inday Sara, lahat sila susuka ang kanilang ninakaw. Ibabalik nila yan sa bayan. At magkakaroon na tayo ng maunlad na bansang Pilipinas. Dahil marami po tayong pera. Yung gold reserve ng Pilipinas na ninakaw na nila, hindi na nila alam, hindi na nila sinasabi sa bayan kung nasaan na. Nasaan na ang pera? Sige nga, isa sa atin dito. Alam nyo ba kung nasaan ang pera? Nilagay. Oh. Di ba? Ninakaw na lahat mga kababayan. Yung 500 billion Maharlika Investment Fund, nasaan na yun? Yung kinuha sa Land Bank, kinuha sa PDIC, kinuha sa PhilHealth, nasaan na yun? Lahat yun, babalik yun sa bayan. Pag si BP Inday na ang maging Pangulo. Kaya mga kababayan, kung gusto nyong bumalik sa Pilipinas ang pera ng PhilHealth, kung gusto nyong bumalik ang pera ng gold reserve ng Pilipinas, kung gusto nyo po bumalik ang Maharlika Investment Fund, lahat ng perang mga ninakaw nila, kailangan po si BP Inday Sara ang ating iboto. At gusto nyo bang maparusahan pati itong mga ICC na ito? BP Inday Sara. Gagamitin din yung batas mismo nila. Mismo ang ICC may sinasabi na ayon sa Rome Statute, dapat dumaan sa local judicial authority ng bansang nakakasakop kung taga saan yung dadalhin sa ICC. At alam naman po ng lahat, si Tatay Digong hindi po pinadaan sa anumang local korte sa ating bansa. Kaya maliwanag, mismo sa batas ng ICC, lumabag sila sa sarili nilang batas. At dito rin sa ating bansa, nilabag din nila at lumabag din dito ang mga otoridad, lalo na yan si Torre. Kaya kung gusto nyong makulong pati ito si Torre, kailangan si BP Inday ang ating ibuto. Ang saya-saya siguro mga kababayan, ano? Makita natin lahat ng itong mga abusado makulong. Nako, kaya yung pinagawa nila BBM na yan,
yung kulungan na yan, mukhang magagamit yan. Kaya wag niyong sisirain. Ha? Abang-abang natin. Diyan natin ngayon i-focus. Huwag tayong ma-stress, kabayan. I-focus natin yan, ang ating isip, na pag isa lang sa Duterte ang makarating sa Malacanang, mangyayari lahat ng mga yan. Itaga nyo sa bato, mga kababayan. Mangyayari lahat ng yan. Una, abogada si BP Inday Sara. Alam na alam niya ang batas. Alam niya ang tama at mali. Kaya nga hindi siya mapa-impeach. Kahit pinagkaisahan na siya. Ang laki na ng gasto sa kanya, di ba? Para lang mapa-impeach siya. Bilyon-bilyon ang perang binuhos nila. Ano nangyari? Wala. Kasi nga, nakuha nila sa Tatay Digong, illegal. Hindi nila makukuha ng legal. Bakit? Abogado si Tatay Digong, alam niya ang batas at alam niya ang kanyang war on drugs policy ay ayon yan sa batas ng Pilipinas. At makatarungan po yan. Yung 30,000 na sinasabi nila, pagpalagay na natin 30,000 pero wala naman talaga. Hindi naman dumating doon 30,000 eh. Ang question pa nga yung mga dumating doon, halimbawa 500 na katao ang nandun na ngayon. Sino ngayon ang nagpopondo dyan? Kaninong pera? Sino ngayon yung pinanser nila? Saan galing naman yung pera ng pinanser nila? Guess nyo, kabayan? Di ba? Napakaliwanag po nito na marami po dito dapat silang sasagutin. Kasi ang mga tao na yan, katulad lang din naman po natin just pagmamaliit, mahihirap din. Pero afford nila pumunta ng dahig. Sino ang nag-process sa kanila? Kompleto, abay, maglakad lang ng mga passport, mga visa, di ba? Sabihin na lang natin, lahat sila may mga passport. Mura lang passport, 1,000 mahigit. Pero yung mga visa at ang mga paglalakad niyan at lahat ng mga requirements. At ang matindi niyan, sino ang magpifinance sa kanila sa ilang araw nilang kain-tulog sa isang hotel or mga hotel dyan? Gaano ba kalaki ang perang ginugugol dito? Sino ang nasa likod? Sino ang nagpupundo? Sino ang mayaman na nagbibigay sa kanila ng pera? At saan galing yung pera na yan? Yan dapat ang sagutin ninyo. Kaya mga kababayan, masasagot lamang yan pag si BP Inday Sara na ang Pangulo ng ating bansa. Yan po ang ating goal, mga kababayan. Makarating ang mga Duterte sa Malacanang. Yan po ang ating topic, kabayan. At dito tayo sa, kung mayroon na po nagpa-shoutout, tingnan natin. Asan na kayo? Ayan, ito na. Ako po, ordinaryong mamamayan na gusto ko tuloy ang debate. Ayan, gusto niya tuloy ang debate. Tama, si Senator Marcolita, ang sampahan kaso ni si former Justice Carpio. Ayan, sabi naman nito, Yahoo. Bimar, good job yan, paliwanag mo. Clear at nauunawaan ng taong bayan. Sabi naman ni Inro. Hindi ko na pabasahin ng buo, mga kababayan. Kayo na nang magbasa kasi mahaba na tayo. Tama ka, sir, darating rata sa 2028 kung mayroon ba sila makuha. Ayan. Francis Ributa. Kakampi dati, kaaway na ngayon, gamitan lang talaga ang Makabayan Black. Oh, yan, di ba? Sino pa ito? Bakit war on drug? Ikaw ba, Dok, kung pamilya mo mabiktima o anak, okay lang ba sa'yo ang matikman mo? Oh, sabi ni Nora Santos, di ba? Yung doktor kasi, yung mga biktima daw, di umano ng EJK or war on drugs. Pero hindi niya sinasabi, wala siyang malasakit doon sa biniktima naman ng mga adik. Kung tinatago mo parang present existing kuno but not manifest exhibit but not develop especially in fact, sabi ni Apolinario. So, hindi ko masyado maintindihan. Solid Duterte pa rin, sabi naman ni Feliciano. God is good, Pinky, huwag kang natulog sa ayan, sabi ni Gloria Sino. Walang epekto ang lahat ng ebidensya kapag hindi pa naka-take over si BP Sara, sabi ni Bernard. Ayan. Kapayason man
Bing mga tulpo, sabi ni Raul Sildo, kapayasan daw yung mga tulpo, ibig sabihin parang balat sibuyas ba? O ano ba yung sabihin mo? Sana po huwag na nyo kampihan si President Bongbong sa mga katiwalian, sabi ni Mikunay ba ito? Duterte pa rin kami, yung war on drugs, sana ibalik, sabi ni, ayan, di ko mabasa ang pangalan niya, sorry. Politika iyang pagsama ninyo kila Senator Bongo at Senator Bato. Mabuhay kayo, Senator Bongo, sabi ni Edward. Yun nga, kasi sinama nga, di ba? Nilihis lang ang tunay na issue, Sagani. Magandang araw, Bimar, dapat makulong na si BBM. Watching from Renton, Washington, yung to, sabi ni Bartolome Arenza. Nako, dyan tayo magkakaproblema kung ipapatawag ba ni Boyeng. Yun nga no? Yung sa ombudsman, no? No skip ads. Oy, thank you Nida Luna Villaflor. Buena Flor pala, sorry. Ate Charilong, aking member, thank you Ayan, VMR channel watching you from New Zealand. Sabi ni Rindun Juan. Oy, thank you from New Zealand. Rindun Juan, shoutout sa iyo. Yun lang ang ating nagpa-shoutout yata, no? Maraming salamat po muli sa lahat sa walang sawang pagsubaybay. As always, Pilipinas. Bye-bye!